Bata pa lamang ay ulilang lubos na si Marie. Nang mamatay ang lola niya, ay nagpasya siyang umalis sa lugar nila at lumipat sa kalapit na probinsya kung saan siya nakahanap ng trabaho. Mababa man ang sahod ngunit sapat na iyon para sa kanya, lalo na libre na ang pagkain at tirahan niya. Siya na kasi ang naging tagapag-alaga ng Keeper's Convenience Store dahil ang may-ari noon ay isang matanda na at wala pang anak. Isang araw ay tahimik lamang siyang nagre-restock ng paninda nang may biglang lalaki na tumigil sa tindahan nila. "Miss, may mga soft drinks ba kayong tinda?" Tanong ng lalaki sa kanya. Nang makita ni Marie ang mukha ng binata, ay tila tumigil ang mundo niya. Sobrang gwapo kasi ng lalaking nasa harap niya. Pakiramdam tuloy niya, ito na ang lalaking ibinigay sa kanya ng Panginoon. "Miss," tawag ulit sa kanya ng lalaki. Mabilis na papikit-pikit si Marie at umiling-iling. Nababaliw na yata siya agad. Yes sir," garalgal niyang sagot. "Anong soft drinks po ba?" tanong niya at pilit pinapakalma ang sarili. "Anything, I'm just thirsty," sagot nito sa kanya. Agad-agad namang umalis si Marie para ikuha ng soft drinks ang binata. Mabilis din naman siyang nakabalik. Pinanood niya naman kung paano ubusin ng lalaki ang inuming binili nito. "How much?" tanong nito sa kanya. "Free na yan." Ngiting-ngiting sabi niya. Poging-pogi talaga siya sa lalaki na kaniyang nasa harapan. May pagka-hopeless romantic kasi si Marie, kaya tingin niya ay hulog ng langit sa kanya ang lalaking nasa kanyang harapan ngayon. "What?" gulat namang tanong ng lalaki. Maski si Marie ay nagulat sa sariling sinabi. Gusto niya tuloy sampalin ang sarili dahil sa kahihiyan na kanyang naramdaman. "I mean, 20 sir," sagot niya. Agad namang kumuha ng pera ang lalaki sa bulsa nito. Inabutan siya nito ng 100 pesos. Akmang susuklian na sana ito ni Marie nang mabilis umalis ang lalaki. Doon niya lang nakita na may dala pala itong sasakyan na mamahalin. Sunod-sunod na napalunok si Marie habang tinatanaw ang sasakyan na napakalayo na. Napabuntong hininga siya. "Gwapo ni kuya. Kaso, hindi ko man lang nalaman ang pangalan. Saka, mayaman pa yata." Malungkot niyang sabi sa sarili. "Para siyang Prince Charming na pinadala para sa akin." Bigla niyang tuwang sabi at ngiting-ngiti na pumasok sa loob ng tindahan. Kung may nakakitang iba sa kanya, baka isipin pa ng mga ito na isa na siyang baliw. Sa sumunod na araw ay sobrang ganado si Marie na magtrabaho. Hindi naman sa asyumera siya, pero parang ganoon na nga dahil sa ilang araw na nagdaan ay napapadalas ang pagpunta ni Anthony sa tindahan. Sa wakas ay nalaman na rin niya ang pangalan ng binata. "Ngiting-ngiti?" asar na tanong sa kanya ni Lola Isay, ang may-ari ng store na pinagtatrabahuan niya. Para niya na itong totoong lola, kaya ibang-iba ang tiwala na mayroon si Marie sa matanda. "Kanina pa dapat tayo sara, pero dahil kay Pogi, hindi ka pa rin nagsasara." Pangaasar sa kanya ni Lola Isay. Napanguso naman si Marie. Sa ilang araw kasing nagdaan ay nasasanay talaga siyang nakikita niya si Anthony. Lalo na, nginingitian din siya nito. Tuwang-tuwa tuloy siya sa araw-araw. Ngunit ngayon ay simula umaga ay hindi pa nagpapakita si Anthony sa tindahan. "Uuwi na ako, Marie. Magsara ka na at mag-isa ka na lang dyan. Gabi na." Bilin sa kanya ni Lola Isay. Saka ito sumakay sa sasakyan na ang minamaneho ng driver nito. Tumango na lamang si Marie at kumaway sa matanda. "Grabe, hindi talaga siya nagpakita," sabi niya sa kanyang sarili habang isa-isang kinakadena ang mga gamit sa labas. Sobrang sama ng loob niya. Pakiramdam niya ay kulang ang araw niya. "Bukas pa ba?" Boses iyon ng lalaki mula sa likuran niya. Dahil wala nga sa mood si Marie, dahil hindi niya nakita ang crush niya, ay masungit siyang humarap sa kanyang likuran.
Ngunit ganoon na lang ang pag-awang ng labi niya nang makita niya si Anthony na nakatayo sa harapan niya. Mabilis naglaho ang masungit na mukha ni Marie at napalitan ng ngiti. Oo naman sir, ano pong sa inyo? Ganado namang tanong ni Marie. Pakiramdam niya ay ang lahat ng inis, pikon at sama ng loob na meron siya kanina ay nawala ang lahat. May alak ba kayong tinda? Also, instant ramen? Tanong nito sa kanya. Agad namang tumango si Marie bilang sagot. Yes na yes for you, sir! Sigaw nitong sagot. Sobrang hyper niya, tuloy, dahil sa presensya ni Anthony. Hindi niya alam kung ano ba ang pinakain sa kanya ng lalaking ito. Anong alak po ba? Tanong ni Marie habang hindi man lang nawawala ang malalaking ngiti sa labi. Kahit ano, basta hindi nakakalasing masyado. And also sa instant ramen naman, kahit ano rin, basta mild lang ang anghang. Sagot ni Anthony sa kanya. Umawang naman ang labi ni Marie at hindi agad nagawang makasagot. Hindi niya maintindihan na tuwing bibili si Anthony sa kanilang tindahan ay lagi na lang siya ang dedesisyon sa bibilihin nito. Sige, iyon na lang ang naisagot ni Marie at agad na pumasok sa loob ng tindahan. Mabilis naman siyang nakabalik, dala ang 2 klase ng alak at 2 klase ng instant ramen na kanyang paborito. Kung dadalhin niya kasi lahat ay sobrang dami na noon. Alin dito, sir? Parehas na lang. Tumango naman si Marie at mabilis na pinouch ang binili ni Anthony at binalot sa paper bag. 568 po lahat, sabi niya. Nagabot naman agad si Anthony ng 1,000 sa kanya. Akmang susuklian niya na sana ito nang pigilan siya ng binata. Nagulat pa ang dalaga sa ginawang paghawak sa kanyang kamay ni Anthony. Wag na, keep the change. Pigil nito sa kanya at mabilis na binitawan ang kamay niya. Ikaw bang may-ari nito? Tanong bigla ni Anthony sa kanya. Mabilis namang kinabahan si Marie at hindi alam ang sasabihin. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa niya. Natatakot siyang aminin kay Anthony ang totoo dahil baka bigla siya nitong ayawan kapag nalaman nito na tindera lamang siya dito. Yes! Family ko may-ari, ako lang pinag-handle. Natatakot siya sa reaksyon ni Anthony, lalo na nakakausap niya ito kahit papaano. Bakit? Kabado niyang tanong. Umiling naman si Anthony at ngumiti. Wala naman. Pansin ko kasi, ikaw lang ang tao. Even taga-buhat ay wala ka. Independent kasi ako eh. That's good then. Mahinang sabi ni Anthony sa kanya at ngumiti ulit ito. Uwi na ako. Ingat ka rito. Bilin pa nito sa kanya at mabilis nang umalis ng store. Pagkaalis ni Anthony ay mabilis sinara ni Marie ang mga roll-up at saka nagiirit sa loob ng tindahan. Kilig na kilig siya dahil concern sa kanya si Anthony at nakita niya pa ito ngayong gabi. Gwapo na nga, caring pa. Shemay, iba ka talaga Lord, magbigay ng biyaya. Tuwang-tuwa niyang sabi sa kanyang sarili at parang baliw na pumasok sa kwarto niya na nasa loob din ng store. Ilang araw pa ang nagdaan ay napapadalas palalo ang pagpunta ni Anthony sa tindahan. May araw na tinutulungan nito si Marie magligpit doon, lalo na tuwing magsasara na ang dalaga. Mas naging close palalo silang dalawa sa isa't isa at mas nahulog naman si Marie sa binata. Kumain ka na? Gulat namang natigilan ang dalaga sa pagkukwenta ng kita sa buong linggo nang biglang dumating si Anthony. Tanghali pa lamang ngayon kaya medyo nagtataka siya. Lalo na tuwing hapon o gabi lang naman napupunta madalas si Anthony sa kanya. Hindi pa. Bakit? Bakit nandito ka pala? I mean, ang aga mo yatang naparito? Anong bibilihin mo? Sunod-sunod na tanong ni Maria. Punong-puno pa rin ng pagtataka sa sarili. Let's eat. Yaya nito sa kanya na siya namang kinagulat ng dalaga. Nanlalaki ang mga mata niyang tinignan si Anthony. Bumili ako ng food sa restaurant kanina. Napatabi kaya let's eat together na lang.
Paliwanag pa nito sa kanya. Napatungo na lamang si Marie at hindi na nagtanong o nagreklamo pa. Mabilis niyang tinapos ang ginagawa at sabay silang kumaing dalawa. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam agad si Anthony sa kanya na aalis na. Bigla tuloy na curious ang dalaga kung anong buhay meron si Anthony, kung gaano ba ito kayaman talaga. Isang linggo ang lumipas at patuloy sa ganoong sitwasyon sila ni Anthony. Hindi alam ng dalaga kung ano ba talaga sila, basta masaya siya sa ganap nilang dalawa ngayon. Ngunit hindi niya mapigilang mag-guilty, lalo na alam niya sa kanyang sarili na nagsinungaling siya kay Anthony. Lola, mahinang tawag ni Marie sa lola Isay niya na nasa loob ng kwarto niya at nagpapahinga. Saglit niya munang sinara ang store para makausap ang matanda. Hindi niya kayang itago ang kasalanang nagawa niya. Pwede po ba kitang makausap? Tanong ni Marie sa matanda. Medyo kinabahan na ito. Ano yon, apo? Tanong ng matanda sa kanya at saglit nitong itinigil ang ginagawa. Naupo naman si Marie sa tabi ng matanda at yumakap sa braso nito. Sorry, Lola. Simula nang tulungan siya ni Lola Isay ay never siyang nagsinungaling sa matanda, lalo na kapag may problema siya o anong paman iyon. Kaya hindi niya matagalan na hindi sabihin dito ang kasalanang nagawa niya sa ilang araw at buwan na lumipas. Bakit ka nagsasorry? Halatang halata sa boses ni Lola Isay ang pagtataka. May nasira ka ba rito? May nagalaw? Nawala? Sunod-sunod nitong tanong sa kanya. Kalmado ang boses ni Lola Isay, ngunit natatakot pa rin si Marie sa maaring isipin ng matanda. Oras na aminin niya ang kasalanan niya. Alam niyo naman po na gusto ko si Anthony, di ba po? Panimula ni Marie. Tumango lamang si Lola Isay sa kanya. Nakakunot na ang noo nito at takang-taka. Gustong-gusto ko talaga siya, Lola. Sa ilang taon kong naninirahan dito, ngayon na lang ulit ako nagkagusto ng ganito. Umawang ang labi ni Lola Isay sa kanya na siya namang agad niyang ipinagtaka. Huwag mong sabihin, buntis ka? Gulat nitong tanong sa kanya. Napaawang naman ang labi ni Marie at hindi makapaniwala sa sinabi ni Lola Isay na hindi niya naisip ang bagay na iyon. Okay lang naman sa akin yon, apo. Pero apo, kayo na ba ng lalaking yon para may mangyari sa inyo? Alam ko na nasa tamang edad ka na, pero hindi pa nga siya nagpapakilala sa akin at hindi pa kayo kasal. Parang nabaliw naman ata bigla si Marie sa mga narinig. La, hindi! Saan mo nakuhang mga yan? Pagtanggi niya, napanguso siya at naiinis. Pero agad ding pinigilan ang sarili, lalo na si Lola Isay ang kaharap niya. Ano? Wala akong maisip na iba. Hindi ka naman magdanakaw. Sa tagal mo nang narito, wala namang nawawala. Saka alam ko na kung may gusto ka, ay hingi ka ng maayos sa akin. Kalmadong sabi ni Lola Isay sa kanya. Nahihiyang nakipagtitigan si Marie sa matanda. Ano, La? Sinabi ko kasi kay Anthony na ako ang may-ari ng store na to. Ng store mo. Na pinapahandle lang siya ng parents ko. Kabado niyang pag-amin at mabilis na umiwas ng tingin sa matanda. Handa na siyang pagalitan at sigawan ni Lola Isay. Alam naman ni Marie na mali talaga ang magsinungaling. Ngunit hindi inaasahan ni Marie na imbes pagalitan siya ng matanda ay marahan siya nitong niyakap na siyang nagpagaan naman ng loob niya. Anong dahilan na po? Alam kong may dahilan ka. Pakiramdam tuloy ni Marie ay gusto niya nang umiyak. Hindi niya alam kung anong ginawa niya sa buhay niya para bigyan siya ng kasing bait na tao na si Lola Isay. Sa sobrang gusto ko po sa kanya, natatakot ako na kapag nalaman niyang tendera lang talaga ako dito, ay hindi na siya magpakita sa akin o iwasan ako. Lola, ang ganda na ng connection naming dalawa. Halos pabulong niyang sabi. Nakukonsensya talaga siya.
Mayaman siya, La. Sobrang yaman. Alam ko rin naman po na hindi siya basta lalapit sa akin kung hindi rin niya ako gusto. Ewan ko lang po talaga kung wala. Naintindihan ko, Apo. Mahinahong sabi ni Lola Isay sa kanya at marahang hinaplos ang likuran niya. Yumakap naman si Marie pabalik sa matanda. Pero, kung gusto ka talaga ni Anthony, hindi ba dapat tanggapin na niya kung ano ka pa man? Kasi, ang pagmamahal, wala yan sa estado ng buhay. Oo, kailangan nating maging handa sa pinansyal, pero hindi kailangan mayaman ka rin para magustuhan ka nila. Seryosong sabi ng lola niya sa kanya. Marahan namang napabuga ng hangin si Marie. Pero, naintindihan ko, Apo, na may takot sa puso mo. Basta tandaan mo lagi, nandito lang si Lola para sa iyo. Kung handa ka nang sabihin kay Anthony ang totoo, dahil kung mahal o gusto ka talaga niya, wala siyang pakialam maging sino ka man. Tumangutango na lamang siya. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Isang buwan ang lumipas at saglit umalis si Lola Isay gawa ng pinapunta ito ng kapatid na nasa Canada. Kaya mag-isa lang si Marie. Buti na lang, lagi siyang pinupuntahan ni Anthony sa store kaya hindi siya naboboard madalas. Hindi alam ni Marie kung ano nga ba ang status nilang dalawa. Basta ang mahalaga sa kanya ay nagkakasama silang dalawa at sigurado siya sa kanyang nararamdaman para kay Anthony. Alam niya sa kanyang sarili na hulog na siya sa binata. What are you thinking? Biglang tanong sa kanya ni Anthony. Gabi na at sarado na ang tindahan. Nasa loob lang sila ng tindahan at doon kumain ng hapunan. Magkasabay sila. Madalas naman nila itong ginagawang dalawa. Ha? Ano? Hindi niya masabi ang totoo kay Anthony. Sa totoo lang ay wala naman talaga siya iniisip. Sadyang wala lang sa wisyo. Bakit pala dito ka madalas nabili? Natambay ka pa. Tinutulungan mo ako. Wala ka bang trabaho? Kwentuhan mo naman ako sa buhay mo. Sabi na lamang niya. Total, gusto rin niyang malaman ang iba pang bagay tungkol kay Anthony. Ayun lang ba? Well, kumpleto kasi rito. Sagot agad ng binata. Hindi man lang nagdalawang isip na sagutin ang mga katanungan niya. Also, hindi to super layo sa bahay namin. I'm currently staying kasi sa rest house namin dito sa Batangas since may business akong inaasikaso rito. But my family owned one of the biggest review center here in the Philippines. Also sa ibang Asian country din. Pagpapatuloy na sagot ni Anthony. Sumubo muna ito ng kinakain nila bago ito nagpatuloy. Mare owned a car dealership. Mahilig kasi ako sa sasakyan, kaya ganoon ang naging business ko. Kwento pa nito. Wala man lang ibang emosyon, sobrang seryoso. Hindi mapigilan ni Marie ang hindi magulat at mamangha. Hindi niya akalain na ganoon pala kayaman si Anthony. Hindi niya mapigilang bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili. Lalo na, alam naman niya sa sarili niya na mahirap lang talaga siya at walang maipagmamalaki. Madalas kasi na wala akong ginagawang trabaho. Wala naman akong kasama sa bahay. That's why I'm staying here sometimes. Especially, alam ko mag-isa ka lang dito. Wow! Manghang-manghang sabi ni Marie. Totoong masinangaan niya pa lalo si Anthony dahil sa kanya nalaman. Pero pakiramdam naman niya ay mas nanliit siya. How about you? Tell me something about you. Ang tagal na nating nag-uusap at nagsasama. Pero wala man lang akong gaanong kaalam-alam sa'yo. Expect na ikaw ang pinag-handle ng parents mo ng business nyo. Seryosong sabi ni Anthony. Titig na titig ito sa mga mata niya. Dahilan upang mag-iwas siya ng tingin. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Marie. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin ang tanong ni Anthony sa kanya. Hindi na yata niya kayang gumawa ng kasinungalingan pa. Sa totoo lang, patay na ang parents ko.
Panimula niyang sabi, totoo naman iyon. Matagal nang patay ang magulang niya. Lola ko na lang ang kasama ko, kaya ako na ang pinag-handle niya nitong business. Dagdag niyang sabi at kinakabahang hinarap si Anthony. Panay ang paglalaro niya sa mga daliri. Kunot noon naman siyang tinignan ng binata, dahilan upang mas kabahan pa siya. Oh, mahinang sabi ni Anthony. I thought, nasa ibang bansa ang parents mo, kasi yun ang sabi mo. I'm so sorry to hear that. Malambing ang boses na sabi ni Anthony sa kanya. Sinabi ko lang yun kasi natatakot ako sa sasabihin ng tao kapag nalaman nilang wala na akong magulang. Dahilan na lang at pilit na ngumiti. Ngayon lang sila nakapag-usap ni Anthony ng seryoso. Madalas kasi ay nagbibiruan silang dalawa, lalo na siya. Nasaan ang lola mo kung ganun? Bakit ayaw niyong mag-add ng staff here? Para may katulong ka man lang. This convenience store is really big. It is hard to handle. If you are the only one will do it. Mahabang sabi ni Anthony sa kanya. Sa totoo lang ay nasa balak na ni Marie maghanap ng katulong magtrabaho. Nasabi na rin naman niya iyon sa kanyang lola Isay. Wala si lola ngayon. Umuwi sa kapatid niya. Tapos nabanggit ko rin naman yan kay lola. Naghahanap na rin ako ng staff na pwedeng maiwan dito. Kasi hindi rin ako nakakalabas madalas dahil lagi akong nandito. Sagot niya kay Anthony at ngumiti. Tumangu-tangu naman ang binata. That's good. At least, you already have a time para rin makapagpahinga. Sabi pa nito sa kanya. Tumangu naman siya bilang pagsang-ayon. Oo nga eh. Parang gusto kong gumala, ganon. Ilibre ba sarili ko? Sabi niya. Sa ilang taon kasi niyang pagtatrabaho ay naipon lang talaga ang pera ni Marie dahil hindi naman talaga siya pinapabayaan ni Lola Isay. Sa pagtagal din kasi niya sa trabaho ay mas nilalakihan ni Lola Isay ang sweldo niya na mas sumasapat para sa kanya. Tama yun. Maybe next time, labas tayong dalawa. Suggest ni Anthony sa kanya, saka ito malaking ngumiti. Napangiti rin naman si Marie. Let's finish to eat na, para makapagpahinga ka na rin. Yaya nito sa kanya. Tumangu naman si Marie at nagsimula na rin silang kumain. Kinabukasan ay sakto naman na may nag-apply na 2 babae sa convenience store. Nang ma-check ni Marie ang resume ng dalawa, ay agad niyang tinanggap ang mga ito. Tinawagan na rin niya si Lola Isay para aware din ito sa nangyayari. Habang si Anthony naman ay nagpaalam sa kanya na hindi ito makakapunta sa kanya ngayon. Ayos lang naman kay Marie iyon. Pwede na kayo mag-start ngayon kung gusto nyo. May parating kasing mga stock mamaya kaya mag-aayos ulit tayo ng tindahan. Nagkangiting sabi ni Marie sa dalawa. Pwede naman po ako mag-start ngayon. Sabi ni Hilary. Ang pinakabata sa kanilang 3. Kaka-18 lang nito at sadyang naghahanap ng trabaho para may panggasto sa college. Habang tumango naman si Yeli bilang pagsang-ayon din. Ako rin po! Sagot ni Yeli. Tumango naman si Marie sa dalawa at inutusan na ang mga ito sa dapat nilang gawin. Bumalik naman siya sa kaha para roon na lang tumao. Ngayon, may iba na siyang kasama na magtrabaho ay hindi na siya mapapagod ng sobra. Maya-maya ay halos sabay-sabay silang napalingon sa pintuan ng convenience store nang may pumasok doon. Ganoon na lang ang pagtataka ni Marie nang makita si Anthony. Nang tignan niya ang oras ay tanghali pa lamang kaya takang-taka siya lalo na nagpaalam ito na hindi ito makakapunta ngayon na hindi niya nga alam kung bakit sila nag-update sa isa't isa. Uy, Pogi! Dinig niyang sabi ng dalawa, ngunit hindi roon natuon ang kanyang atensyon. Anong ginagawa mo rito? Gulat at takang tanong ni Marie kay Anthony. Nang tignan niya ang hawak nitong paper bag, ay hindi nga siya nagkakamali sa iniisip na iyon ay isang pagkain. Parang alam niya na kung bakit narito si Anthony ngayon. Good afternoon, sir! Bati ni Yeli at Hilary kay Anthony. Napalingon naman si Anthony sa mga iyon at tipid na ngumiti.
Nakahanap ka na pala ng employee. Sabi nito sa kanya at naglakad palapit sa kanya. Inilapag nito ang bitbit sa counter. Kain ka na. Akala ko ba hindi ka makakapunta? Hindi pinansin ang sinabi nito. Naririnig naman niya ang mahihinang bulong ni Nayeli at Hilary na nasa gilid. Tahimik na nakikinig sa usapan nila. Yeah, pero dadan din kasi kami rito bago kami pumunta sa site kung saan magtatayo ng bagong branch. Kaya naalala kita. Sakto rin naman na lunch na kaya bumili na rin ako ng pagkain mo. Paliwanag sa kanya ni Anthony saka ngumiti. Hinawakan nito ang kamay niyang nakapatong sa counter. Kumain ka na. Aalis na ako. Sabi nito sa kanya at umalis na kaagad. Natulala naman si Marie at hindi makapaniwala sa nangyari. Hinawakan niya ang kamay ko. Gulat niyang tanong sa sarili. Hindi niya alam kung uunahin ba niya ang kiligin o matutulala na lang. Ma'am, manliligaw niyo? Agad namang napalingon si Marie kay Hilary nang magtanong ito bigla. Ha? Pogi, ma'am? Tapos halitang may pakialam sa'yo. Hindi ko manliligaw yun. Magkaibigan lang kami. Hindi alam ni Marie kung masasaktan ba siya sa kanyang sariling sinabi. Lo, friends? Pero ganyan. Iba na yan, mom. Sabi ni Hilary sa kanya. Tumango naman si Yeli bilang pagsang-ayon. Tama, ma'am. Bet ka na, sir. Sure ako. Gatong pa ni Yeli. Bahala nga kayo dyan. Balik na lang kayo sa trabaho. Utos niya sa mga ito. Natawa naman ang dalawa. Kung ganon, okay lang. Bet ko rin naman siya. Ngiting-ngiting bulong ni Marie sa sarili. Ilang linggo pa ang lumipas at mas naging busy si Anthony. Pero hindi ito pumalaya sa pagpapadala ng pagkain sa kanya. Hindi tuloy alam ni Marie kung magtatampo siya o ano. Lalo na, hindi naman niya alam kung saan ba sila patungo. Ayaw naman niyang umasa na lang basta. Ingat kayo! Bili ni Marie kay Yeli at Hilary. 7:00 na ng gabi at maaga silang nagsara dahil gustong mamasyal ni Marie mag-isa. Bibili na rin siya ng mga gamit na wala siya. Lalo na ng mga bagong damit dahil halos lahat ay luma na ang gamit niya. Pinanood ni Marie na umalis ang dalawa, saka siya nagsimulang magsara ng convenience store. Nang matapos siya, ay agad niyang nilagay sa bag ang susi. Akmang lalakad na siya, paalis, para maghanap ng masasakyan nang biglang may tumigil na hindi pamilyar na sasakyan sa harap niya. Ganoon na lang ang pagkunot ng noo niya. Ngunit agad ding nawala ang kunot sa noo niya nang makita kung sino ang lumabas mula roon. Anthony? Takang tawag niya sa pangalan nito. Ang alam niya ay nasa Manila ito kaninang umaga pa, kaya hindi naman niya mapigilan ang sariling hindi magtaka. Pasaan ka? Seryosong tanong ni Anthony sa kanya. Tinignan siya nito from head to toe. Hindi rin napigilan ni Marie na hindi tignan ang sarili mula ulo hanggang paa. Wala naman kasi siyang nakikitang mali sa suot niya. Nakasuot lang naman siya ng pink maxi v-neck dress. Mol, bakit nandoon ka ulit? Tanong niya. Hindi naman sa ayaw niyang naroon si Anthony. Sa totoo lang, gustong gusto niyang kasama si Anthony. Ayaw mo bang nandito ako? Seryosong tanong ni Anthony sa kanya. Mabilis namang nataranta na umiling si Marie. Hindi, nagtaka lang kasi ako kasi nasa Manila ka, 'di ba? Tapos nandito ka bigla. Tumango-tango naman sa kanya ang binata at ngumiti. Sama na kita. Dinner na rin tayo sa labas. Aya sa kanya ni Anthony. Tumango naman si Marie bilang pagsang-ayon. Wala naman sa balak niya na tanggihan ang binata. Mabilis silang nakarating sa mall dahil sa sasakyan na pag-aari ni Anthony. Doon lang nalaman ni Marie na isa pala ito sa pinaka-latest at mahalin na sasakyan na binibenta sa mundo at limited lang ang meron. Hindi naman niya napigilang mangliit.
Naisip na naman niya ang bagay-bagay sa paligid niya. Bakit ngayon ka lang namasyal ng ganito? I mean, ngayon mo lang naisipan bumili ng mga gamit para sa sarili mo. Curious namang tanong ni Anthony sa kanya. Nasa department store silang dalawa at si Anthony ang nagtutulak ng pushcart. Nakapili na siya ng ilang mga skincare products, pati na rin ang mga hygiene kit kanina. Mga damit naman ang tinitignan niya ngayon. Dahil sa sinabi ni Anthony, bigla rin siyang napaisip. Wala talaga siyang ginagastos sa sarili niya. Masyado. Ngayon lang talaga. Hindi niya rin alam ang rason bakit mas pinili na lang niyang ipunin ang pera kaysa bumili ng mga luho niya. Or nag-iipon ka for your school? Biglang tanong ni Anthony sa kanya. Napakunot naman ang noo ni Marie dahil doon. Ha? Taka niyang tanong. Dahil sa naging sagot niya ay natigilan silang dalawa at napatitig sa isa't isa. Hindi ba naikwento mo sa akin last time na kaya ka nagtatrabaho sa sarili niyong business dahil gusto mong ikaw ang magpaaral sa sarili mo para sa college because ayaw mo na umasa sa pera ng lola mo? Seryosong seryoso ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Marie at nag-iwas ng tingin. Bigla siyang kinabahan. Ngayon niya lang ulit naalala ang bagay na iyon. Hindi naman talaga kasinungalingan iyon sa totoo lang. Gusto talagang makapagtapos ni Marie ng college pero wala iyon sa goal niya na hindi niya nga maisip nandoon itoon ang mga naipon niyang pera. Oo, sorry. Nalimutan ko, nasabi ko pala sa'yo. Dahilan niyang sabi at maliit na umiti kay Anthony. Wala pa sa goal ko yon. Gusto ko munang mag-focus sa business na iniwan sa akin dahil walang ibang mag-handle nun kundi ako. Tumango naman si Anthony sa kanya saka sila nagpatuloy sa pag-iikot. Nang mabili na ni Marie ang lahat ay agad silang naghanap ng kakainan. Agad siyang kinabahan nang sa mamahaling restaurant sila nagpunta. Mabilis niyang chinek ang pera niya kung sapat ba iyon sa o-orderin niya. Order ka lang, may treat. Nakangiti na sabi ni Anthony sa kanya habang binabasa nito ang menu. Kahit nahihiya ay napatango na lamang siya. Ayaw niyang magreklamo pa. Pakatuluyan ng makahalata si Anthony. Carbonara na lang sa akin saka iced tea. Hindi naman bago sa kanya ang ganito dahil minsan na rin siyang nilibre ni Lola Isay sa ganito. Ngunit sadyang hindi lang siya sanay at hindi niya makayanang makita ang presyo. Wala na. Paninigurado ni Anthony. Nakangiti namang tumango si Marie saka sinara ang menu. Tumango naman si Anthony. Maya-maya ay lumapit na ang waiter sa kanila at kinuha ang order nila. Hindi rin nagtagal ay dumating ang order nilang dalawa. Maliban sa in-order niya, na dinagdagan pa pala ng ice cream ni Anthony ang order niya. Habang ang order naman nito ay baked salmon with steak. Hindi niya hilig ang mga iyon kaya hindi siya gaanong ka-familiar doon. Pagkatapos nilang kumain ay akala ng dalaga na ihahatid na siya pauwi ni Anthony. Laking gulat nila nang magpunta sila sa kung saan. Hindi na lang siya nagtanong kahit kinakabahan na siya. Maya-maya lang ay tumigil ang kotse sa isang tabi. Lumabas si Anthony at pinagbuksan siya ng pinto. Kahit may mga tanong siya sa isipan ay lumabas na lang din siya at sumunod. Nang tumingin siya sa paligid ay doon niya nakita ang mga naggagandahang ilaw ng mga building. Wow! Hindi niya mapigilan ang hindi mamangha. Sa totoo lang ay ngayon lang niya nakita ng maayos ang Batangas ng gabi. Ngayon niya lang din na-realize na kahit probinsya ang tinitirahan niya ay may mga naglalakihan at naggagandahang mga building din pala. Marie? Tawag sa kanya ni Anthony. Nakangiti na nilingon niya ang binata. Natitig na pala sa kanya. Malaking ngumiti ito sa kanya. Marahang kinuha ni Anthony ang mga palad niya at marahang hinaplos ang mga iyon. Nung una pa lang kitang nakita, gandang-ganda na ako sa'yo. Napakasimple mong tignan.
Alam mo yung gandang hindi nakakasawa. Tapos, ang kulit pa ng ugali mo. Nakangiting sabi ni Anthony sa kanya. Napangiti naman lalo si Marie dahil sa narinig. Hindi ko alam pero gustong-gusto kong nakikita ka. Kaya kahit wala naman talaga akong bibilin, pupunta ako sa store nyo. Natatawa nitong dagdag na sabi. Mas humigpit ang hawak niya sa mga palad niya at marahas itong nagpakawala ng buntong hininga. Hindi maunawaan ni Marie ang sarili, ngunit naghahalong tuwa, kaba at kilig ang nararamdaman niya ngayon. I thought, baka nagandahan lang ako sa'yo. But, I was wrong. Hinahanap-hanap na kita. Hindi ako kampante na mag-isa ka lang. Hindi ako sanay na hindi kumakain kasabay mo. Hindi ka na nawawala sa isip ko. Umaga, gabi, ikaw ang naaalala ko. Madamdaming pag-amin ni Anthony sa kanya. Titig na titig ito sa mga mata niya at hindi man lang nawala ang mga ngiti sa labi. Anthony? Malambing na tawag ni Marie sa pangalan ng binata. Kinakabahan siya ngunit mas nangunguna ang excitement sa katawan niya. Pakiramdam niya ay mangyayari na ang bagay na matagal niya nang hinihintay. Then, one day, nagising na lang ako na mahal na kita. Believe me or not, nahulog ako sa'yo. Sa mga salita, ugali, itsura, at lahat-lahat na meron ka ay nagustuhan ko at minahal ko sa'yo. Emosyonal na pag-amin ni Anthony sa kanya. Ramdam na ramdam ni Marie sa bawat salitang binitawan ni Anthony ang pagiging seryoso nito. Alam kong nakakabigla. Never akong naging open sa real intention ko for you. That's why I understand na nagulat ka talaga ngayon. Pero hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko sa'yo. Ngiting-ngiting sabi ni Anthony sa kanya. Hindi mapigilan ni Marie ang sariling hindi maiyak. She is so happy, kaya kahit maiiyak niya ata siya ngayon ay wala siyang pakialam. Will you be mine? Seryosong tanong ni Anthony sa kanya. Hindi man lang mawala ang paningin nito sa kanya. Kaya kitang ligawan, Marie. Hindi na natapos ni Anthony dahil mabilis itong natigilan nang bigla itong halikan ni Marie. Wala nang pakialam ang dalaga kung may makakita pa sa kanila. Naramdaman niya ang paghawak ni Anthony sa bewang at mas hinapit siya nito palapit. Pinalalim pa ni Anthony ang halikan nilang dalawa. Halos ilang minuto rin ang lumipas bago silang maghiwalay dalawa. Naghahabol sila ng hininga habang tinititigan ang isa't isa. Malaking ngumiti si Marie kay Anthony. Mahal din kita, Anthony. Kung alam mo lang, una pa lang, gustong-gusto na rin kita. Inaantay lang talaga kitang umamin. Emosyonal namang pag-amin din ni Marie. Ilang buwan niya rin kinimkim iyon. Kahit hindi mo ko ligawan, sayong-sayo na ako. Agad siyang niyakap ng mahigpit ng lalaki. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Ilang buwan ang lumipas, simula nang maging magnobyo silang dalawa, pakiramdam ni Marie ay isa siyang prinsesa na nakilala niya na ang prinsipe ng buhay niya. Ma'am, boyfriend niyo po. Turo ni Hilary sa labas. Mabilis na palingon doon si Marie at natigilan sa pagkikipagdaldalan sa dalawa. Napangiti siya nang makita niya si Anthony na may daladalang bulaklak at mga pagkain. Lumapit ito sa kanya at humalik sa pisngi niya. Inabot naman ni Anthony ang bulaklak sa kanya at ang isang paper bag. Habang inabot din ito ang isang paper bag na may pagkain kay Hilary at Yeli. Ilang araw din silang hindi nakitang dalawa sapagkat kinakailangang lumipat ni Anthony sa Dubai. Ngunit wala naman oras o araw na hindi siya ina-update ni Anthony sa ginagawa nito. Kailan ka pa nakauwi? Tanong niya agad sa nobyo. Nakita niya naman na tumayo sila Hilary at pumunta kung saan nakain madalas ang dalawa. Napailing na lang siya. Masaya na sadya ang dalawa basta may libreng pagkain.
Kaninang madaling araw lang. Sagot nito at naupo sa kanyang tabi. Mabilis siya nitong niyakap. Wala namang problema sa tindahan ngayon si Marie dahil may mga kasama na siyang tauhan. I miss you so much. Malambing nitong sabi sa kanya habang nakayakap ito sa bewang niya. Ngiting-ngiti naman siyang gumanti ng yakap sa boyfriend. Babe, tawag sa kanya ni Anthony habang nakain silang dalawa. Nakayakap pa rin ito sa kanya habang sinusubuan niya na lang ito para makakain na rin. Sagot niya habang inunguya ang pagkain. Pwede bang sa house ka mamaya matulog? Malambing nitong tanong sa kanya. Natahimik naman agad si Marie. Hindi siya agad makasagot. Kung okay lang sa'yo, I want to cuddle kasi with you mamaya. Dagdag nitong sabi. Humigpit ang yakap nito sa kanya. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa niya. Huling pagkain na sinubo niya ay basta na lang niyang nilunok dahil sa kabanga naramdaman. Pwede naman. Wala namang masama roon. Kalmado niyang sagot at nilingon ang nobyo. Sasabihin ko na lang kay Lola na roon ako sa'yo matutulog. Dagdag niya pang sabi. Tumangu-tango naman sa kanya si Anthony. Okay, tapusin mo ng pagkain. Utos nito sa kanya. Tumango naman siya at nagpatuloy sa pagkain. Saglit munang umalis si Anthony kaya naiwan siya sa convenience store. Hapon na naman kaya maya-maya ay magsasara na rin sila. Pare-pareho silang natigilan nang may pumasok sa pintuan. Ganoon na lang ang paglaki ng mata ni Marie nang makilala niya kung sino iyon. Lola! Excited niyang tawag dito at tatakbong palapit sa matanda. Gulat pa rin siya. Akala niya kasi ay next month pa ang uwi nito dahil ito ang sabi nito sa kanya kanina nang magpaalam siya. Wala siyang kaide-ideya na nakauwi na pala ito. Bakit hindi ka nagsabi na ngayon pala yung uwi niyo? Tuwang-tuwang tanong niya. Namiss kasi talaga niya si Lola Isay. Hindi ka na nagulat kapag ganon. Biro sa kanya ng matanda. Napanguso naman si Marie at umalis sa pagkakayakap. Nilingon niya naman sila Hilary at Yeli na nagtataka silang tinignan. Siya si Lola Isay. Siya ang may-ari nitong store. Pakilala niya sa dalawa. Lola, sila Hilary at Yeli po pala. Sila yung mga employee na nakuha ko last time. Pakilala naman ni Marie sa dalawa sa kanyang Lola Isay. Agad namang yumuko sila Hilary at nakangiting bumati sa matanda. Balita ko, kayo na ni Anthony. Natigilan si Marie sa iniinom na tubig nang biglang sabihin iyon ng lola niya. Nakaupo silang dalawa habang sila Hilary muna ang pinag-aasikaso niya sa kaha. Alam niya na ba ang totoo, Apo? Seryosong tanong ni Lola Isay sa kanya. Hindi agad nakasagot si Marie. Pakiramdam niya ay naging barado bigla ang kanyang lalamunan at walang mga salitang lumalabas doon. Kinakabahan agad siya. Matagal niya nang iniisip ang bagay na iyon. Gusto niya naman na talagang sabihin ang totoo kay Anthony. Ngunit pinangungunahan siya ng takot. 1 buwan pa lamang sila at magdadalawa pa lamang. Natatakot siyang magkahiwalay agad silang dalawa. Hindi pa po. Bulong niyang sagot. Takot na marinig sila ng iba. Maliban kasi kila Hilary, may mga customer din sila sa loob. Gusto ko man pong sabihin pero pinangungunahan po talaga ako ng takot, Lola. Dinig na dinig naman ni Marie ang malalim na buntong hininga ni Lola Isay. Nakukonsensya na talaga siya sa kasinungalingang nagawa niya. Apo, advice ko lang to ha. Nasa sayo pa rin ang desisyon. Mas maganda na sabihin mo ang totoo kay Anthony. Mas maganda na maging totoo ka sa nobyo mo. Dahil ang magkasintahan, dapat nagkakaintindihan at walang sekretong tinatago sa isa't isa. Dahil paano kanya pagkakatiwalaan sa lahat kung may tinatago ka? Nagsinungaling ka. Hindi nakasagot si Marie sa sinabi ni Lola Isay.
Mas nakonsensya lang siyang lalo. Natatakot siya pero tama ang lola niya. Tignan ko po pero sigurado po akong sasabihin ko sa kanya ngayong linggo din po mismo. Hahanap lang po ako ng magandang timing. Nakangiting sabi ni Marie kay Lola Isay at yumakap sa matanda. Basta, kahit na anong mangyari, tatanggapin kita, Apo. Alam naman nating lahat na tayo ay nagkakamali. Malambing na sabi ni Lola Isay sa kanya at niyakap din siya pabalik. Dahil nga kay Anthony siya natulog kinagabihan, ay napasarap ang tulog niya. Tumawag naman sa kanya si Lola Isay na okay lang na huwag muna siyang pumasok ngayong araw. Naisip din kagabi ni Marie na ngayon niya nasasabihin kay Anthony ang totoo. Wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari. Ang mahalaga sa kanya ay malaman ni Anthony ang totoo at ayaw niya pang magsinungaling pa. Kung magalit man si Anthony ay tatanggapin niya. Hindi rin niya susukuan ang binata anuman ang mangyari. Anthony, tawag niya sa pangalan ng nobyo nang makalabas siya ng kwarto. Ngunit, nang bumaba siya ng hagdan na ay imbes ang boyfriend niya ang sumalubong sa kanya, ay isang ginang ang nakita niya. Hello po. Magalang niyang bati sa ginang. Ngunit, mataray lang siya nitong tinignan. Hindi maintindihan ni Maria ang sarili. Ngunit, kabang-kaba siya ngayon. Lalo na nang makita niya kung paano siya titigan ng ginang na nasa harapan niya ngayon. Mom, parehas silang napalingon sa pintuan ng bahay nang pumasok doon si Anthony. May dala itong paper bag na sa tingin ni Marie ay pagkain ang laman. Mom, kabadong paninigurado ni Marie. Tumango naman sa kanya ang nobyo bago ito lumapit sa kanya at yumakap sa bewang niya. Kabang-kabang tinignan ni Marie ang ina ni Anthony. Aura pa lamang nito ay takot na siya. Kailan ka pa nakauwi, Mom? Bakit hindi ka man lang nagsabi sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Anthony sa ina. Kung hindi ako uuwi, hindi ko malalaman na may girlfriend ka na pala, Anthony. Seryosong sabi ng ina ni Anthony. Hindi man lang nawala ang kaseryosohan at taray sa mukha nito. Sa paraan ng pagtingin nito kay Marie, ay mas lalo lamang natatakot si Marie sa ginang. Hindi maganda ang kutob niya. At kung hindi ko pa ipapaimbestiga ang babaeng yan, hindi ko malalaman ang totoo na niloloko ka lang niya. Mariing sabi ng ina ni Anthony. Hindi naalis ang tingin nito kay Marie. Dahil sa narinig, ay bumilis ang kabog ng puso ng dalaga. Sunod-sunod ang tibok noon na animoy hinahabol ng kung sino. Pakiramdam niya ay may bumaras sa kanyang lalamunan. Hindi niya magawang magsalita. Nanlamig na rin ang buong katawan niya. Kung hindi siya yakap ni Anthony ngayon sa braso, ay kanina pa siya lumagabak sa sahig. Mom, don't disrespect my girlfriend. Pagtatanggol sa kanya ni Anthony at mariing nakipagtitigan sa ina. Don't mind her. Bulong sa kanya ng nobyo. Pakiramdam ni Marie ay kumirot ng ilang beses ang damdamin niya ngayon. Hindi niya maisip na binigyan siya ng Diyos ng taong ipagtatanggol siya sa kahit ano pang mangyari. Oh son, I'm your mother. Believe me or not, niloloko ka ng babaeng yan. Galit na sigaw ng ina nito habang dinuduro-duro siya. Mabilis naman siyang itinago ni Anthony sa likuran nito. Sobrang bigat ng dibdib ngayon ni Marie. Pakiramdam niya ay anumang oras ay iiyak na siya. Mom, stop it! Pagtatanggol muli ni Anthony sa kanya. Sobrang guilty na ang nararamdaman ni Marie ngayon. Ngunit hindi niya magawang magsalita. Para bang may nakabara sa kanyang lalamunan at dibdib na dahilan kaya siya nahihirapang magsalita. Maski ang paghinga ay nahihirapan na rin siya. No! Hindi ako titigil hanggat hindi mo hinihiwalayan ang babaeng yan. Ang kapal ng mukha niya para maging girlfriend mo. Sigaw ng ina ni Anthony at nilapitan siya.
kung hindi pa siya inatras ng nobyo ay hindi siya gagalaw. Magsalita ka, Marie de la Cruz. Ano? Hindi naman totoo na business ng magulang mo ang store na pinagtatrabahuan mo. Dahil tindera ka lang doon. Laki ka sa hirap na gumagamit ng yaman ng iba para mapaniwala ang anak ko. Galit na sigaw ng ginang at ibinato sa kanya ang isang folder na naglalaman ng mga papeles. Nasaktan si Marie sa pagbato, ngunit wala siyang pakialam. What? Ramdam na ramdam ni Marie ang gulat sa boses ng nobyo. Tuluyan na siyang naiyak. Hindi niya na kaya. Pagod na siyang magsinungaling. Ayaw na rin niyang lokohin pa si Anthony. Marahang binitawan ni Anthony ang pagkakahawak sa kanya. Doon na tuluyang sumuko si Marie. Alam niyang darating ang karma niya at nasisigurado niya na ito na iyon. I'm so sorry. Iyon agad ang unang lumabas sa bibig ni Marie. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat sabihin sa nobyo. Ang gusto na lang talaga niyang mangyari ay mapatawad siya ni Anthony. Babe, what are you talking about? Hindi mo ako niloko. Hindi mo ako pinaniwala sa bagay na hindi totoo, hindi ba? Ramdam na ramdam niya ang pagmamakaawa sa boses nito. Mas naiyak pang lalo ang dalaga at nangihinang napaupo. Totoo ang sinabi ng mami mo. Hirap na pag-amin ni Marie at marahang nag-angat ng tingin kay Anthony. Nanlalabo na ang mga mata niya dahil sa kakaiyak. Sorry, nagsinungaling ako. Hindi talaga ako yung anak lang may-ari ng store. Nagtatrabaho lang ako kay Lola Isay para mabuhay ako. Pag-amin pa niya. Kahit nahihirapan siyang tumayo at magsalita, ay pinilit pa rin niya. Marahang tumayo si Maria at sinubukang lapitan ang nobyo. Ngunit agad nang umatras si Anthony sa kanya na siyang kinakirot naman ng damdamin niya. Sobra siyang nasasaktan, ngunit naiintindihan naman niya iyon dahil alam niya sa kanyang sarili na may kasalanan siya at ang kasalanan ay kailangang pagbayaran. Dahil? Galit na sigaw ni Anthony. Marahas nitong ibinato ang bitbit nito sa kung saan. Napaatras naman si Marie dahil doon. Mas natakot sila, lalo never niya pang nakita si Anthony na galit na galit. Sinabi ko na sa'yo, niloloko ka lang yan. Mukha siyang pera. Kaya kanya ginawang boyfriend. Pera lang ang habol sa'yo na walang kwentang babaeng yan. Pagbibintang sa kanya ng ina ni Anthony. Hindi po totoo yan. Mahal ko pong anak niyo. Kaya ko lang po nagawang... Hindi natuloy ni Marie dahil mabilis siyang pinutol ng ina ni Anthony. Oh, shut up! You think? Maniniwala pa kami sa'yo? After mo magpanggap na anak ka ng negosyante? Gigil na sigaw ng ina ni Anthony sa kanya. Nanilisik niya itong tinignan. Umiiyak na natahimik lalo si Maria sa kanilingon ang nobyo na si Anthony. Walang emosyon siya nitong tinignan. Hindi niya na makita ang pagmamahal na nakikita niya lagi sa mata ng nobyo. Mas lalo lamang siyang nasaktan dahil doon. Magpapaliwanag ako! Pakiusap niyang sabi kay Anthony at sinubukang muling lumapit, ngunit muling umatras sa kanya ang nobyo. Hindi makapaniwala itong umiling-iling. Minahal kita ng totoo. Tapos, niloloko mo lang pala ako. Mabait na natawa si Anthony habang sinasabi ang mga salitang iyon. Maghiwalay na tayo. Hindi ko kayang magmahal ng babaeng manloloko at sinungaling. Umalis ka na rito. Kailangan pagbalik ko ay wala ka na. Huling sabi ni Anthony sa kanya bago siya nito nilayasan. Mabilis namang sumunod ang ina ni Anthony sa anak. Tuluyan ang napahagulgol ng pagkalakas-lakas si Maria. Wala siyang masisisi kundi ang sarili niya. At nasasaktan din siya. Ngunit hindi naman niya masisisi si Anthony, lalo na at maling-mali talaga ang ginawa niya. Pagod na umuwi si Maria sa store. Nagulat pa ang lola niya
maski sila Hilary nang makita ang itsura niya. Ngunit wala siyang pakialam kung mukha pa siyang baliw. Ramdam din ni Marie na gustong magtanong nila Hilary, ngunit hindi magawa ng mga ito. Nasa loob sila ng kwarto niya ngayon. Yakap-yakap siya ni Lola Isay at umiiyak. Tahan na, at least alam niya lang totoo, apo. Kanina ka ba iyak ng iyak? Pagpapakalma ni Lola Isay sa kanya habang mas sumigpit ang yakap nito sa kanya. Lola, mahal na mahal ko po talaga eh. Kaso kasalanan ko rin kaya ako iniwan. Umiiyak na sabi ni Marie. Hinaplos naman ni Lola Isay ang likod niya. Hayaan mo na, iha. Magpahinga ka na muna. Gusto mo kapag nakapagpahinga ka na, ay saka mo na kunin ulit ang loob niya? Suggest ni Lola Isay sa kanya. Tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. Maya-maya naman ay inantok na rin si Marie kakaiyak. Naawa na lang talaga ang matanda sa kanya. Para na rin kasi nitong totoong apo si Marie. Isang buwan na ang lumipas simula nang maghiwalay silang dalawa. Hinayaan muna ni Marie si Anthony at hindi ginulo ito. Sadyang pinaabot niya ng isang buwan para rin makapag-ipon siya ng lakas ng loob dahil mahal na mahal niya talaga si Anthony. Kaya wala siyang balak sukuan ito. Mapahiya na siya sa lahat. Susuyuin niya ito hanggang sa tanggapin siya ulit nito. Go ma'am, kaya mo yan! Pag-cheer pa sa kanya ni Hilary. Bahagya namang natawa si Marie doon. Sa nagdaan na isang buwan ay hindi naging magaan ang buhay niya. Wala yatang araw na hindi siya nagsisi o umiyak. Sa tuwing mapapadaan ang kotse ni Anthony ay lagi niyang nakikita iyon. Laking pasalamat din talaga niya na hindi pa lumilipat ng bahay ang binata. Mabilis nakarating si Marie sa bahay ni Anthony. Ito lang kasi ang alam niyang lugar kung saan matatagpuan ang dating nobyo. Nakablock na kasi ang number niya, maski ang social media niya kay Anthony, kaya hindi niya alam kung saan niya ito hahagilapin. Mabilis siyang nag-doorbell. Hindi naman ganoon kalaki ang rest house na tinutuluyan ni Anthony, kaya kapag bumukas ang pinto ay gate na agad. What are you doing here? Malamig na tanong ni Anthony ang sumalubong agad sa kanya. Pinagkatitigan ni Marie ng maayos ang dating kasintahan. Namayat ito kumpara dati. Halata rin na hindi ito nakakatulog ng maayos. Hindi niya mapigilan ang sariling hindi mag-alala para kay Anthony. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit pakinggan mo lang ang paliwanag ko. Kahit huwag mo na akong kausapin. Pakinggan mo lang ako. Nagmamakaawa niyang sabi. Desperado na talaga siyang masabi ang lahat kay Anthony. Bagkus, naglakad ito papunta sa gate at pinagbuksan siya nito. Nauna na itong pumasok sa loob ng bahay, kaya siya na mismo ang nagsara ng gate at dali-daling sumunod kay Anthony. Nang makapasok siya, ay agad siyang pinaupo ni Anthony sa sofa na nasa harapan nito. Marahan namang naupo roon si Marie. Kinakabahan at natatakot ang nararamdaman niya. Speak, may gagawin pa ako. Walang emosyong utos nito sa kanya. Isang malaking lunok ang ginawa ni Marie, saka siya naglakas loob magsalita. Una sa lahat, I'm so sorry. Alam ko nagkamali ako. Alam kong maling nagsinungaling ako. Maling-mali na. Pinaniwala kita sa bagay na hindi naman totoo. Pero totoong mahal kita, Anthony. At handa akong patunayan yun sa'yo. Seryosong sabi ni Marie kay Anthony. Titig na titig siya sa mukha nito. Pero natakot lang naman akong sabihin sa'yo ang totoo. Naisip ko na baka iwan mo ako bigla o ayawan kapag nalaman mong mahirap lang ako, na isa lang akong tindera. Paliwanag niya at malungkot na ngumiti. Wala naman sa desisyon kong patagalin talaga. Pero noong malaman ko na anak ka ng isang mayaman na pamilya at may sarili ka pang business, pinanghinaan ako ng loob. Nanliit ako na para bang wala talaga akong kayang ipagmalaki. Hindi tulad mo. Kaya mas natakot akong sabihin sa iyo ang totoo. Emosyonal na pagpapaliwanag ni Marie.
Kita naman niya ang pagbuntong hininga ni Anthony. Tingin mo ba sa akin? Ganoon akong tao. Marahan naman siyang umiling bilang sagot. Tingin mo ba sa akin? Gugustuhin kita. Mamahalin kita. Dahil nalaman kong anak ka ng may-ari ng business na yon. Umuling naman muli si Marie bilang sagot. Ganoon naman pala. Bakit mo pa tinago? Bakit mas pinili mo pa na magsinungaling? Kaysa magsabi na lang ng totoo sa akin. Mariing tanong ni Anthony sa kanya. Humigpit ang hawak ni Marie sa sofa na inuupuan. Wala siyang masabi dahil tama naman ang lahat ng sinabi nito. Naiintindihan kong natakot ka. Pero, how can I trust someone na simulat sa pool? Nagsinungaling na pala sa akin. Paano ko mamahalin ang taong umpisa pa lang? Hindi na nagsasabi ng totoo sa akin. Wala akong pakialam kung ano pang estado mo sa buhay. Pero hindi ko matanggap ay mas pinili mong magsinungaling at lokohin ako kaysa magtiwala sa akin. Mapait na tumawa si Anthony pagkatapos sabihin iyon. I'm sorry. Wala akong excuse sa kasalanan ko sa'yo. Gusto ko lang ding linawin na hindi ko habol sa'yo ang pera. Minahal kita at mahal pa rin kita, Anthony. Wala akong pakialam sa pera mo dahil kumikita rin naman ako para sa sarili ko. Mabilis na binuksan ni Marie ang bag na dala. Isa-isa niyang inilabas doon ang mga mamahalin na alahas na binigay sa kanya ni Anthony noong sila pa. Ito yung bracelet, necklace at earrings na niregalo mo sa akin. Sabi niya at inilapag ang mga iyon sa mesa. Mabilis naman siyang kinunutan ng noo ni Anthony. What the hell are you doing? Takang-takang tanong nito habang salubong ang mga kilay at hindi maipinta ang mukha ni Anthony ngayon. Binabalik ko sa'yo lahat para patunayan sa'yo na mahal kita at hindi pera ang habol ko sa'yo. Seryosong-seryosong sabi niya at wala man lang siyang takot na naramdaman. Pero, that's my gift for you. Hindi makapaniwalang sabi ni Anthony. Tumango naman si Marie. Alam ko, pero kung kailangan kong ibalik sa'yo, ayan, manawala ka lang sa akin, gagawin ko. Mahinang sabi ni Marie. Mahalaga sa kanya ang mga bagay na niregalo ni Anthony sa kanya, pero mas gugustuhin niya na lang bumalik si Anthony sa kanya kaysa sa mga material na bagay. At kung kailangan ko ring magpakasal agad sa'yo, bumalik ka lang sa akin, gagawin ko. Walang halong biro na sabi ni Marie sa dating kasintahan. Napaawang naman ang labi ni Anthony sa narinig. Hindi makapaniwala sa mga pinagsasabi ni Marie ngayon. Are you crazy? Hindi niya makapaniwalang tanong sa ex-girlfriend. Hindi niya akalain na hahamunin siya bigla nito ng ganito. Baliw na akong baliw, pero hindi kita susukuan, Anthony. Alam kong galit ka pa rin sa akin at tanggap ko yon. Tatanggapin ko ang lahat ng araw na kailangan kitang suyuin. Bumalik ka lang sa akin. Kahit na papirmahin mo pa ako ngayon ng marriage contract, pipirmahan ko talaga. Matapang niyang paghahamon. Sa sobrang pagmamahal ni Marie kay Anthony, ay nilunok niya na ang lahat ng pride niya sa katawan. Maski yata ang dignidad na meron siya ay naubos na rin. Umiling si Anthony sa kanya. Tapos ka nang magpaliwanag? Malamig nitong tanong sa kanya. Marahan namang tumango si Marie bilang sagot. Then, makakaalis ka na. Utos nito sa kanya at basta na lang siyang iniwan sa living room. Pinanood niyang umakyat pataas si Anthony. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga ng malalim. Kaya ko to. Alam kong ako pa rin naman ang mahal niya. Pilit siyang ngumiti sa sarili at saka nagpa siyang umalis na. Isinara naman niya ng maayos ang pintuan at gate ng bahay ni Anthony bago siya umalis. Halos isang buwan na sinusuyo niya si Anthony. Nakokontak niya na ito gamit ang bagong number niya at social media niya, pero malamig pa rin ang pakikitungo nito sa kanya. Minsan ay naiisip niya ng sumuko at tanggapin na lang na hindi nababalik si Anthony sa kanya. Ngunit sa tuwing naiisip niyang mapupunta ang laking mahal niya sa iba,
ay nasasaktan siya. Natigilan sa pagdodoorbell si Marie sa bahay ni Anthony nang ibang lalaki ang lumabas doon. Who are you? Nakataas kilay na tanong sa kanya ng lalaki. Hindi niya sinagot ang tanong nito. Nasaan si Anthony? Hindi pinansin ang tanong nito sa kanya. Nasa trabaho, si Anthony. Bakit? Anong kailangan mo sa pinsan ko? Napaawang naman ang labi ni Marie at hindi agad nakasagot. Ay Marie. Hindi niya alam kung paano niya ipapakilala ng maayos ang sarili sa pinsan ni Anthony. Oh, I know you. Ikaw yung kinikwento sa akin na ex niya. Galak nitong sabi. Kulang na lang ipagsigawan sa buong barangay. Oo. Gusto mo bang sumama sa akin? I mean, pupuntahan ko ngayon si Anthony dahil pinakuha niya sa akin tong mga papeles niya. Pagyayaya nito sa kanya, pinakita pa nito ang mga hawak na papel. Nagdalawang isip naman si Marie kung sasama siya. Lalo, hindi naman niya gaanong kakilala ang lalaking nasa harap niya. Ngunit kung sasama siya, ay malalaman niya kung saan nagtatrabaho si Anthony. Mas mapapadali siyang puntahan ito sakali pag wala ito sa bahay. Pwede ba? Paninagurado niya. Sunod-sunod namang tumango ang lalaki bilang sagot. Oo naman. By the way, I'm Andre. Pakilala nito sa kanya at inabot ang kamay. Nakipagkamay na lamang si Marie. Let's go. Yaya nito sa kanya at pinagbuksan siya ng sasakyan. Tumango na lamang siya at sumakay na. Halos kalahating oras din ang biyahe nila bago sila nakarating sa workplace ni Anthony. Mabilis umawang ang bibig ni Marie sa gulat nang makita ang isang malaking building. Sa labas ay kitang-kita na sa glass door ang mga mamahalin na sasakyan na nasa loob ng building. Nang makita ni Marie ang paglapit ni Anthony sa kotse, ay agad siyang lumabas ng sasakyan. Kitang-kita niya kung paanong nagulat at nagdaka ang mukha ni Anthony nang makita siya nitong lumabas ng sasakyan ng pinsan nito. Bigla tuloy siyang nahiya. Insan, sinama ko na siya. Hinahanap ka eh. Si Andre ang unang nagsalita. Hindi naman makaimik si Marie dahil sobrang sama ng tingin sa kanya ngayon ni Anthony. Ito nga palang mga papel na pinapahanap mo. Abot niya kay Anthony, ngunit hindi iyon tinanggap ng binata. Ipasok mo sa opisina ko. Utos niya kay Andre. Kahit naguguluhan naman si Andre, ay sinunod na lamang niya ang pinsan. Kumaway muna siya at nagpaalam kay Marie bago ito umalis. Salamat. Nakangiting pasasalamat ni Marie kay Andre. Bago nito hinarap muli si Anthony na nakabusangot na ngayon. Why are you with him? Nagulat naman si Marie sa tono ng boses ni Anthony. Hindi niya tuloy alam kung galit ba ito o ano. Sinama niya nga kasi ako kasi hinahanap kita sa inyo. Ulit niya lang sa naging sagot ni Andre sa kanya. Talaga lang? Malamang, ikaw lang naman ang pinupuntahan ko roon. Pilit siyang tumawa. Na-awkwardan siya sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Anthony. Come with me. Utos nito sa kanya. Hindi pa siya nakakasagot ay mabilis nang hinawakan ng binata ang kamay niya at hinila siya sa kung saan. Agad naman silang tumigil sa isang sasakyan. Nang buksan ni Anthony ang passenger seat, ay mabilis siyang isinakay doon ng binata at umikot ito pasakay sa driver's seat. Bakit? Pasaan tayo? Takanyang tanong kay Anthony. Ngayon na lang siya ulit nakasakay sa sasakyan nito at ngayon niya lang ulit nahawakan ang kamay ng dating kasintahan kaya hindi niya mapigilan ang sariling hindi matuwa. Ngunit hindi siya sinagot ni Anthony. Bagkus ay pinagkatitigan siya nito. Bawat parte yata ng mukha niya ay tinitigan nito ng maayos. Hindi niya mapigilan ang sariling hindi kabahan. Lalo na at ramdam niyang hindi maganda ang timpla ngayon ni Anthony. I hate you. Sigaw nito sa kanya at umiwas ng tingin. Ang ngiti sa labi ni Marie ay agad nawala dahil sa narinig.
Natahimik siya lalo at tumingin na lang sa labas ng bintana. Gustuhin man niyang umalis na lang, ngunit hindi niya magawa, lalo na at parang hindi niya maigalaw ang katawan niya. Nasaktan siya sa sinabi nito. Alam niyang 3 salita lang iyon pero nasaktan talaga siya. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ay kailangan na yata niyang sumuko na lang. Naiinis ako. Muli pang sigaw ni Anthony. Hindi siya sumagot pero naiiyak na siya. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Marie para walang lumabas na kahit na anong ingay mula sa kanya. Marie. Tawag nito sa kanya, ngunit hindi siya sumagot. Panay ang paglunok niya pa rin at nanatiling nakatingin sa bintana. Pinangingilidan na ang mga mata niya ng luha. Paulit-ulit na rin niyang pinaglaruan ang mga daliri niya. Naramdaman naman ni Marie ang paghahawak ni Anthony sa braso niya at marahan siya nitong pinihit paharap sa gawin ni Anthony. Kitang-kita ni Marie kung paanong nagbago ang ekspresyon ni Anthony nang makita nito ang mukha niya. Nag-iwas tuloy siya ng tingin sa mga mata nito. Mabilis na niyakap ni Anthony si Marie, dahilan kaya tuluyan nang naiyak ang dalaga. Sa sobrang higpit ng yakap ni Anthony kay Marie, ay damang-dama ni Marie ang pangungulila sa mga yakap nito. I'm sorry. Please, don't cry. Kalmadong sabi ni Anthony sa kanya habang hinahaplos-haplos ang likuran niya. I said that because I hate the fact na kahit anong gawin mo, kahit na anong mangyari, sayong-sayo pa rin talaga ako uuwi. Malambing na paliwanag ni Anthony sa kanya at marahang humiwalay sa pagkakayakap. Marahan itong sinapo ang mukha niya at marahang inilapit ang labi sa labi niya. Agad namang pumikit si Marie nang maramdaman niya ang malambot na labi ni Anthony sa labi niya. Gusto niyang umiyak at humagulgol sa tuwa na sa wakas ay naramdaman niyang muli ang mga labing iyon. Humigpit ang pagkakahawak ni Marie sa manggas ng damit ni Anthony. Sa bawat paggalaw ng labi ni Anthony sa labi niya, sa bawat mapupusok na halik na binibigay sa kanya, ay mas gumagaan ang pakiramdam niya. Nang maubusan sila ng hininga, ay saka lamang silang naghiwalay. Hinihingal nilang tinitigan ang isa't isa habang natili ang palad ni Anthony sa mga pisngi niya at patuloy na hinahaplos ang mukha niya patungo sa labi niya gamit ang hinlalaki nito. I miss you so much. Mahal na mahal talaga kita. Nangungulilang bulong ni Anthony sa kanya at muling pinatakan ng halik ang labi niya. Napagiti naman si Marie dahil doon. Agad niyang iniyakap ang mga braso sa bewang ng binata. Miss na rin kita. Mahal na mahal din kita, Anthony. Malambing niyang sabi kay Anthony na may malaking ngiti sa labi. Ngumisi naman si Anthony at muli siyang hinalikan. Mabilis namang tinugunan ni Marie ang mga halik na iyon. Ngunit hindi pa nagtatagal ay agad siyang humiwalay nang maalalang nasa loob sila ng kotse. Wait, baka may makakita sa atin. Nag-aalalang sabi ni Marie at tinignan ang paligid. Malakas na ngisi naman ni Anthony ang narinig niya. Hinawakan ni Anthony ang pisngi niya at muling pinaharap sa kanya. Chill, babe. Tinted pa sa tinted ang sasakyan ko. Mayabang nitong sabi at muli siyang sinunggaban ng mapupusok na halik. Agad namang isinabit ni Marie ang mga braso sa leeg ni Anthony at tumugon sa mga halik nito sa kanya. This time, mas matagal iyon at mapusok. Wala silang sinayang na oras para sa isa't isa. Ilang buwan na ang lumipas simula nang magkabalikan silang dalawa. Mas naging maayos ang relasyon nila at wala nang sikreto pa na tinatago sa isa't isa. Nagtatrabaho na ulit ng maayos si Marie sa tindahan, ngunit sa bahay na ni Anthony siya umuuwi gabi-gabi. Okay lang naman iyon kay Lola Isay. Masaya sila sa naging desisyon ng bawat isa na makipagbalikan sa isa't isa. Alam din nila sa isa't isa na mas magiging maayos silang dalawa kung magiging silang muli. Bye po, Lola! Bye po, Lola!
Sabay nilang paalam ni Anthony at pinanood nila na umalis ang sasakyan ni Lola Isay. Niyaya kasi ni Anthony ang Lola Isay ni Marie na mag-dinner sa bahay niya kasama nilang dalawa. Hawak kamay silang pumasok sa loob ng bahay. Ngunit akmang aakyat na si Marie pataas ay nagulat siya nang biglang humiwalay si Anthony sa pagkakahawak sa kamay niya at biglang namatay ang lahat ng ilaw. Agad namang natakot si Marie dahil doon. "Babe!" Natatakot niyang tawag sa kasintahan, ngunit walang nagsalita, kaya bigla na lang siyang lalong natakot at kinabahan. Akmang magsasalita na siyang muli, ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang biglang bumukas ang mga ilaw. Ngunit hindi lang ilaw iyon ng tahanan na tinitirhan nila. Mga nagkalat na ilaw iyon sa buong bahay. Kulay dilaw ang mga iyon at kitang-kita rin ni Marie ang nagkalat na pink tulip sa sahig. Hindi niya mapigilan ang sariling hindi mamangha sa nakita. "Anong..." Hindi niya natapos ang sasabihin dahil biglang lumabas si Andre. Kasama nito sila Hilary, Yeli at pati na rin ang Lola Isay niya. Akala niya ay nakauwi na ito, kaya mas naguluhan siya lalo. "Anong meron?" Naguguluhan niyang tanong. Wala talaga siyang kaide-ideya sa nangyayari ngayon sa paligid niya. Babe, Mabilis na palingon si Marie sa likuran niya nang marinig niya ang boses ni Anthony roon. Agad siyang napaatras at napatakip ng bibig nang makita niya si Anthony na nakaluhod ang isang tuhod ngayon sa harap niya habang may hawak na kahon na may lamang singsing. I know, may mga bagay tayong pinagdaanan. I know din na nagkaroon tayo ng problema. Alam ko rin na may mga bagay ka pa rin na takot subukan. Pero, babe, isa lang ang alam ko na alam kong gusto mo. Alam kong alam mo na siguradong sigurado na ako sa'yo. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na ikaw na ang babaeng papakasalan ko. Emosyonal na sabi ni Anthony. Hindi makapaniwalang tinitignan ni Marie si Anthony. Lalo na nang makita niyang naluluha ito. I know, we're not perfect couple. Pero, I want us to end up together. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Anthony at ngumiti siya ng malaki sa kanya. Mahal na mahal kita. Will you marry me? Seryoso nitong tanong na hindi man lang nawawala ang ngiti sa labi. "Yes, papakasal ako sa'yo." Proud at malakas na sagot ni Marie sa tanong ni Anthony. Mabilis itong tumayo sa pagkakaluhod at sinuot ang singsing sa palasingsingan niya. Mabilis silang nagyakapan at hinalikan ang isa't isa. I love you. Thank you for everything, babe. Malambing na sabi ni Anthony sa kanya habang panay ang paghalik sa pisngi niya habang magkayakap silang dalawa. Malaki namang ngumiti si Marie. Sobrang saya ng puso niya ngayon. Hindi niya akalain na ang lalaking pinapangarap niya lang noon ay magiging asawa niya na ngayon. "Mahal na mahal din kita, Anthony. Salamat at binalikan mo ko. Salamat dahil pinili mo pa ring maniwala at magtiwala sa akin. Mahal na mahal kita." Emosyonal na sabi ni Marie at mas humigpit ang yakap sa binata. Sa huli, kinasal